matuto tayong tanggapin kung ano ang ating sitwasyon. So accept your situation, accept that you're down and troubled. Tanggapin natin na problema tayo at may problema tayo. Dahil ito ang unang hakbang para muli tayong makabangon sa ganitong mga kalalagayan. Yung mga taong in denial, sila yung mga hindi nakakalampas sa kanilang mga nararanasan sa buhay. Dahil paano nila lulutasin ang isang problemang hindi nila tinatanggap na problema? Halimbawa, paano ka magpapagamot, magpapacheck up kung hindi mo tinatanggap na may sakit ka? Na kailangan mong magpagamot. Di ba totoo naman? Sasabihin mo, uy, magpa-check up ka na. O, ba't ako magpapa-check up? Wala naman akong sakit. Di ba? Akala mo lang yun. Pero pag nagpa-check up ka, marami ka palang sakit. Di ba? Pero hanggat hindi mo tinatanggap na mayroon kang sakit at may kailangan mo ng manggagamot, hindi ka pupunta ng doktor. Kailan lang tayo pupunta ng doktor? Paghirap ng umihi, pag masakit ng balakang, di ba? Pag nakakaramdam ka na ng panglulumo, panghihina ng katawan, pag lagi nang masakit ang ulo mo, kasi tinatanggap mo ng merong mali sa katawan mo. Di ba? Ganun ang ibig sabihin. Paano ka hihingi ng tawad kung hindi mo tinatanggap na may mali ka? Alam niyo kung bakit maraming mga nag-aaway, hindi magkasundo-sundo? Kasi isa lang ang mali sa kanilang isip. Yung iba. Diba? Nag-aaway si person A, si person B. Sabi ni person A, ang mali ay si B. Sabi ni B, ang mali ay si A. Pero walang tumanggap na may mali sila. Pero ang once ang nag-aaway, ang sinabi niya, alam mo, mali siya. Pero may mali rin ako. Pag ganyan ang dialogue, may chance na magbago at magkasundo. Pero kapag ang bukang bibigay, mali siya, mali siya, mali siya. Sabi mo kaila, mali siya, mali siya. Hindi magkakasundo yun. Kasi hindi nila tinatanggap na meron silang mali. So napakahalaga niyan. Paano mo itutuwid ang anak mo kung hindi mo tinatanggap at kinikilala na meron siyang mali? Di ba ganyan ang mga magulang kapag ang kanilang anak nadadala sa isang problema o isang sigalot sa buhay? Anong dialogue lagi? Di naman masama ang anak ko eh. Hindi magagawa ng anak ko yan. Bawa nasangkot siya sa isang krimen, sa isang pagnanakaw, sa isang ano? Anong laging dialogue ng magulang? Hindi magagawa ng anak ko, mabait yan. Di ba? Ganun ang ibig sabihin. Anong malay mo kung nagawa nga niya? O, ganun tayo bilang mga magulang. So hanggat hindi natin tinatanggap na may mali sila, hindi natin sila maitutuwid sa kanilang pagkakamali. Diba? Kaya napakahalaga ng tinatawag po nating pag-amin, pagtanggap ng ating sitwasyon. Psalms 42 verse 6, my soul is downcast within me. Tinanggap ni Haring David na ang kanyang kaluluwa ay nanglulumo, na ang kanyang kaluluwa ay bagsak na bagsak. Sabi niya, my soul is downcast within me. Ang bigat-bigat ng aking sitwasyon. Psalm 38 verse 6 to 8, I am bowed down and brought very low. All day long, I go about mourning. My back is filled with searing pain. There is no health in my body. I am feeble and utterly crushed and groan in anguish of heart. Kinikilala nung psalmist na siya'y nagkantakuba-kuba na raw sa kakapasan ng kanyang problema. Wala na raw siyang ginawa araw-araw kundi umiyak. Diba dahil sa kanyang mga pasan-pasan na hirap, puro hirap ng loob, hirap ng katawan ng kanyang daing. Hindi niya itinago ang kanyang nararamdaman. Inamin niya, tinanggap niya kung ano ang kanyang sitwasyon. Kasi maraming ganyan. Pretending na okay kahit hindi sila okay. Pretending na hindi sila nasasaktan kahit sakit na sila. Pretending na hindi gutom kahit gutom na gutom. Kasi tayo ay great pretenders. We are all great pretenders. Ang galing nating magtago, magkubli, deny nung tunay nating sitwasyon at nararamdaman sa buhay. Kaya hindi tuloy tayo makaalpas-alpas, makawala-wala sa mga sitwasyon ng ating mga buhay. Kasi hanggang ngayon, hindi natin tinatanggap ang sitwasyon natin.
Minsan, di ba ganito? Yayayain mo isang tao, biglang dumating halimbawa sa bahay nyo, saktong-sakto kumakain kayo. Yayayain ka, uy, halika, kain ka. Anong sagot? Sige lang, busog ako, huwag niyo ako intindihin. Pero yung mga bituka mo, nag-away-away na dun sa loob mo, di ba? Talaga namang rinig na rinig mo yung kanilang pagbulakbol dun sa tiyan mong ganyan, di ba? So, gustong-gusto mong kumain, nanggigigil ka dun sa ulam nila, pero dahil nasabi mo, hindi, busog ako, kumain na ako. Di ba? You are pretending. Ganun ang ibig sabihin. Hindi mo inaamin, hindi mo tinatanggap na gutom ka na hindi ka pa kumakain. Diba? Kahit wala ng pera, pretending na marami pa rin tayong pera. Kahit nasasaktan tayo, sasabihin natin, okay lang. Di ba ganyan? Merong naka-offend sa'yo, may nakasakit sa'yo. Ang tanong niya agad, ay sorry ha, nasaktan ba kita, na-offend ba kita? O, anong sagot natin? Naku, wala yun. Okay lang yun. No worries. Pero sa isip mo, gusto mo siyang sabunutan, sakalin at kalad ka rin papalabas. Umuwi ka na ng bahay, kumukulo pa rin ang dugo mo. Diba? Kasi hindi mo tinanggap at hindi mo inamin sa kanya na nasaktan ka sa kanyang ginawa. Pwede mo namang sabihin na, hindi ako okay. Hindi ko nagustuhan ang ginawa mo. Na-offend ako sa sinabi mo. Pero isang sorry mo lang, okay na ulit ako. Di ba mas maganda yun? Inamin mo yung nararamdaman mo. So, nakagawa ka ngayon ng solusyon para yung nararamdaman mo maibsan. Kesa naman mag-pretend kang okay, pero hindi. Buong buhay mo, isang linggo na, di mo pa siya makalimutan. Isang taon na, naroon pa sa isip mo ang kanyang ginawa kasi hindi mo inamin sa kanya yung nararamdaman mo. Proverbs 14:10-13. Its heart knows its own bitterness. Even in laughter, the heart may ache, and joy may end in grief. Hindi kayang itago ang nararamdaman ng puso. Yan ang ibig sabihin ni Haring Solomon. Kahit maganda, kahit masaya ang sitwasyon, maganda ang kalalagayan mo, pero dahil merong pain dun sa puso mo, ang ending, hindi mo pa rin magawang maging maligaya sa buhay. Kaya minsan napapansin nyo, may mga taong naglalasing, nagiinom, pupunta sa isang lugar, pupunta sa ganito, gagawin ng ganyan, di ba? Kasi they are trying to be happy or to appear happy, pero kahit anong gawin nila, it will end up with grief. Ang ending, hindi naman nasolusyonan ang kanilang mga nararamdaman sa buhay. Kaya di ba sabi nga, sa mata makikita ang aking damdamin. Kaya di ba napansin nyo, ang tao kahit nakangiti, kita mo sa kanyang mata kung totoo yung ngiti niya o hindi. Tama? Kahit ang isang tao, merong magandang nangyari sa buhay niya, o kaya na kahit nasa simbahan pa nga yan, kumisa masayang moment, pag tinitigan mo ang mata niya, alam mo, may problema yan sa buhay. Kung marunong tayong makiramdam, sige, tingnan mo ang katabi mo. Tingnan mo sa mata. Ano? May problema ba? Ano? Kailangan marunong tayong dumiscern ng kanilang sitwasyon at nararamdaman sa buhay. Kasi totoo naman yun. Ang tao kahit nakikisaya siya, nakikingiti siya, di ba? Kahit nariyan siya sa tabi mo, nakikita mong nakikipag-enjoy siya, pero alam mo, may mabigat siyang dinadala sa mata pa lang niya. Ganun ang ibig sabihin, mga kapatid. Kaya dapat, yan ang unang ginagawa natin. Dahil, sabi ni Haring Solomon, kahit mag-pretend ka, gawin mong masayang moment, makikita at makikitang merong pain sa loob mo. Kaya aminin mo na yon, tanggapin mo na yon, para meron kang solusyon na gagawin para masolusyonan yung problema ang ating kinakaharap. Kaya kapag may nangumusta sa inyo, kinumusta ka, sabi ko, kumusta ka? Don't say okay kung hindi kayo okay. Don't pretend to be okay kung hindi kayo okay. Pwede mo namang sagutin na I'm not okay. Titigil din yun kasi alam niyang kasunod. Ay, hindi ka pala okay, alis na ako. Kasi alam niya kasunod na pautang. May problema kami ng asawa ko, may problema kami ng anak ko, may problema kami ng biyanan ko, may problema kami sa pera, may problema ako sa espiritual, nangihina ako, nagtatampo ako, nasasaktan ako.
Pwede mo namang sabihin yon, accept it, don't hide it, then try to solve it. Yun ang importante. Dapat tinatanggap natin ang sitwasyon natin. Dahil ulitin natin, paano mo susolusyonan ang isang problemang hindi mo tinatanggap na problema? Paano mo matutulungan ang sarili mo sa isang bagay na hindi mo inaamin na ganun ka? So, kailangan tanggapin muna natin ang sitwasyon natin na hindi tayo okay, na may problema tayo, na kailangan nating solusyonan ang mga bagay na ito.